Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas, at Mindanao. Of course, yung mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Panibago pong good news. Yes, nasa krisis tayo. Pero hindi naman pwedeng huminto ang buhay natin dahil may krisis. Uncontrolled po yung sitwasyon dyan sa Middle East. Ang importante, may ginagawa po itong gobyerno para mabawasan yung pighati ng ating mga kababayan na apektado po nitong krisis na ito. Again, hindi lang po mga driver ang apektado. Hindi lang po mga magsasaka. Hindi lang mangingisda o kung sino man po ang mga gumagamit ng krudo o ng langis o ng petroleum products yung apektado. Lahat po tayo dito ay may krisis. Importante po na mayroong supply. Ito yung pinapaliwanag natin sa inyo ng isang araw pa no. Pagputok ng issue, agad-agad nakipag-usap na ang gobyerno sa mga suppliers. Importante kasi may supply. Magkaiba yan dalawang bagay yan. Mataas ang presyo at walang supply. Ang kinikwento ko nga, ang sinasabi ko, kahit umabot pa po ng 200 pesos o umabot pa po ng 300 pesos per litro ang diesel, wala tayong magagawa dyan. Bibilhin at bibilhin natin yan kasi trabaho natin yan. O parte ng trabaho natin yan. Hindi gugulong ang ekonomiya. Kahit magmahal yan, kahit umabot ng 150 pesos yan, or 200 or 250 pesos, bibili at bibili ang tao dahil yan po necessity. Hindi tatakbo ang ekonomiya kung walang krudo, walang petroleum products. Ang punto, kailangan matiyak ng gobyerno na may sapat na supply. Di ba? Nang una, sinabi ng ating presidente, kung hindi ako nagkakamali, good for 60 days, no? Yung inventory natin, ibig sabihin yung available po na petroleum products, good for 60 days. During that time, mga second week ng March yun Ibig sabihin, kung 60 days yan, tatagal yan ng April, May 15, around that time, no? Or May 30. 2 months di ba? Pero nang isang araw, sinabi ng ating presidente, kaya na pong tumagal ng ating inventory ng supply natin hanggang June 30. Katapusan po ng June. Ibig sabihin, tumaas po ang ating inventaryo. Ito po ang isa pang good news. Pakita ko sa inyo saglit lang Masakit sa damdamin ito ng mga dilis kasi alam niyo na mga dilis, di ba? Basta good news para sa gobyerno, ayaw po nila yan. Meron pong na-order na ng 165 million liters po ng diesel. Hindi po yan fake news. Hindi po tayo nag-fake news dito. Sa mga diesel, pinapasama nila, bagsak na ang gobyerno. Gusto nila no? Hindi natatakbo ang ekonomiya dahil wala ng supply. Hindi. Nagtatrabaho ang DOE in fairness. Nagtatrabaho si PBBM in fairness. And si Ralph Recto, Executive Secretary Ralph Recto, nagtatrabaho para matiyak na yung mga direktiba ng presidente nagagawa. As of March 27, 165 million Again, 165 million 678,000 litro ng diesel ordered at confirmed na ng DOE at PNOC. Easy. 165 million. Nang isang araw, dumating po yung Russian oil. Ilang million lang yon? 22 million lang po yan 22 million yan. Yan dahilan po para tumagal yung ating inventory, yung supply natin hanggang June ang katapusan. Ito po ay 165. Isipin nyo yan 165 million litro. Ibig sabihin po may sapat na supply po ng petroleum products ng diesel sa bansa. Kaya tatakbo po yung ating ekonomiya. Bakit importante ito? Teka, parang mainit. Bakit importante na meron tayong supply? Kasi titigil ang operasyon ng mga pabrika, titigil ang operasyon ng mga kumpanya na gumagamit ng diesel. Transport sector, definitely apektado yan. Diba? Tiniyak ng gobyerno, pagputok pa lang ng issue na yan, hindi naman tumahimik lang ang presidente dyan, pinanood lang kayo. Tulad ng pinapalabas ng mga diles. Umupo lang ang presidente, hinahayaan lang na tumataas yung presyo ng diesel, tumataas yung presyo ng gasolina. Hindi. Agad-agad na nakipag-usap yan sa mga foreign suppliers. Kung yung Strait of Hormuz, yung dinadaanan dyan sa Iran, di makadaan yung ating suppliers dyan or nakakadaan man pero limitado lang po yung nakakadaan, hindi tayo dapat tumigil dyan. Agad-agad na nakipag-usap. Ayan na nga dumating na nga Patunay yung first shipment dyan. Yung 22 point something million na litro ng gasolina at may parating pa po na 165 million. So wala na po tayong problema sa supply for now, no? And I think siguro for 5 months yan. For next 5 months, wala na po tayong problema. I assume
Sa 165 million na yan na litro ng diesel, wala na po tayong problema dyan. Malaking bagay po yan. So wala na po tayong dapat ipangamba dyan at wag na tayo maniwala sa mga dilis na nagpapakalat po ng fake news na walang ginagawa ang gobyerno. Good news po ito. Hindi lang yan. Ano pa ba yung mga solusyon na ginagawa ng ating presidente? Isa-isahin natin. Para pag may nakausap kayong dilis na kapitbahay o may mga Facebook friends kayo na dilis na sasabihin walang ginagawa ang gobyerno, meron po kayong may sasagot. Isa-isahin pa po natin. Ito pong 1.2 billion pesos na tulong sa mga manggagawa sa gitna po ng krisis. Baka sabihin ninyo fake news ka, coffee, fake news ka naman. I-verify nyo pa. I-verify nyo pa. Basahin ko ha, Manila Standard. The Department of Labor and Employment has prepared an initial standby fund worth 1.2 billion pesos. Yung mga bitter sasabihin, o yan na naman, o pera na naman, magkakapera na naman sila. Diyos ko, Diyos mio, Marimar. Sorry, nagamit ko na naman yung pangalan. Tulong yan sa mga manggagawa. Tulong. Kasi iniisip nila lagi, pag naglalabas ng pera, yan, kukurakutin na naman ni Marcos yan, maleta na naman. Ano gusto nyo gawin? Walang gawin ng dole. Hindi tulungan yung mga manggagawa. 1.2 billion pesos po para matulungan yung mga manggagawa na posible pong matanggalan ng trabaho dahil po sa krisis dyan sa Middle East. That's 1.2 billion pesos. Tulong. Saan patatakbo yung mga kababayan natin na walang mahinga ng tulong? Alang naman, hayaan nyo yan. Parte ng gobyerno yan. Parte ng Pilipinas yan. Parte ng lipunan natin yan. Kaya nga may gobyerno para tulungan yung mga kababayan na natin at sa krisis. Pasensya na ha sa iba nagagalit na kesyo ayuda. Lagi daw po ayuda. Yung mga middle class daw po apektado. Yung binibigyan daw yung ayuda, hindi nagbabayad ng buwis. Kesyo sila daw nagbabayad ng buwis, etc. In a way, medyo masakit yung statement na yan. At the same time, misleading. At the same time, hindi totoo, no? Na yung sinasabi ninyo, yung mga nakakatanggap ng ayuda, hindi nagbabayad ng buwis. Marami pong uri ng buwis. Just to clarify ha, bumili ka lang ng product halagang 100, may VAT na po yan. 12% value added tax. So nagbayad na po yan. Kahit hindi nagbabayad, nagfa-file ng income tax yan, nagbabayad na rin po siya ng buwis. Sa bawat produkto na binibili niya, kung may resibo yan, nagbayad na po siya ng buwis. Kaya, misconception po yung sasabihin ninyo na yung mga nakakatanggap ng ayuda, hindi nagbabayad ng buwis, pero sila pa yung nakakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Unfair po yan sa kanila, no? Yes, kayo, mga manggagawa, o tayo mga manggagawa, mas mahal yung binabayaran natin kasi pagdating na sahod natin, ayan na, deducted na po yung buwis. Yung iba nagpa-file ng income tax return. So, mas mataas po yung kanilang buwis. Pero ganun din po. Yung mga middle class o yung low income families, yung poorest of the poor, hindi po pwede sabihin na hindi nagbabayad ng buwis yan. Nagbabayad at nagbabayad po yan ng buwis. 'Di ba? Hindi niyo pwede sabihin na kami na naman ang kawawa diyan. And remember the main purpose of the government, 'di ba? Tulungan yung mga nasa baba. Yun naman ang purpose niyan Hindi tulungan yung mga milyonaryo, bilyonaryo, yung mga nakakaangat. Yun yung purpose niyan. Para sa pamilya yan 'Di ba? Kung yung panganay mong anak well-off o yung nakakaangat-angat sa buhay, syempre tutulungan mo yung anak mo na medyo naghihikahos, medyo kapos, 'di ba? That's the main purpose. Kaya unfair yan, sasabihin natin yung mga nakakatanggap ng ayuda, wala namang ginagawa, o hindi nagbabayad ng buwis, pero sila pa yung nakakatanggap ng ayuda. Anyway, isa lang po yan ha, galing po yan sa DOLE. Ang DOTR naman, nag-deploy po ng mga libreng sakay, kasabay po ng mga transport strike. Naiintindihan natin yung mga excuse me, yung mga jeepney driver na hindi bumibiyahe, naiintindihan po natin yan. Kasi totoo nga naman, wala na silang kinikita, no? Pero syempre, kawawa din yung mga commuters. Kawawa yung mga jeepney drivers, kawawa din yung mga commuters. So kinakailangan, meron pa rin silang masasakyan. So ang DOTR po, may mga libreng sakay na yan. Nakikita ninyo yan sa mga ruta. Wala po kayong babayaran kapag sumakay po kayo dyan. Dinamihan po yung mga ruta ng libreng sakay. 'Di ba? May makikita kayo diyan, may mga yung mga buses, mga Egypt na may mga karatula ng libreng sakay, wala po kayong babayaran diyan. 'Di ba? Sa iba't ibang parte po ng Pilipinas 'yan. Yung ibang LGU, halimbawa sa Bulacan, nagsagawa ng 2 major job fair para sa mga local job seekers at sa mga repatriated OFW. So, whole of government approach po ito. Tulong-tulong po yan. Hindi lang hayaan mo ang ating presidente dyan. Halimbawa dito sa procurement ng langis. Hindi lang naman
gobyerno ng Pilipinas ang kumilos dyan eh. Malaki din po yung papel ng pribadong sektor dyan. Naging katuwang din po ng gobyerno yung private sector para makapag-procure tayo ng ganito karami ng langis. Imagine mo, milyon-milyon na litro. Hindi naman gobyerno yan, no? Oh. 20 billion emergency fund set to secure fuel supply. Dito kinukuha ka coffee, no? Yung pambili ng mga diesel na inaangkat po ng gobyerno. Ang DTI, pinahinto po nila yung mga price increases sa basic goods for at least 2 weeks. Diba? O malaking bagay na rin po yan. Hindi mag-aangat po ng presyo. O hina-highlight din po ni Recto itong public-private efforts to address oil crisis. Tulong-tulong. Actually, marami na po ang nagtutulong-tulong. Yung mga dilis na lang ang ayaw tumulong, kundi manira ng manira, batikusin ng batikusin ang gobyerno. Napakarami pong ginagawa na. Di ba? Kailangan nyo lang ma-appreciate. Yung iba minsan, magpasalamat naman kayo. Parang hindi ka pa makakita ng, makarinig man lang ng thank you sa mga natulungan, di ba? Yung mga dilis, may mga kamag-anak kayo, natulungan din, nakatanggap ng ayuda, magpasalamat naman kayo. Hindi ka coffee. Trabaho nila yung gobyerno. Okay nga eh. Ano ba naman yung thank you? Hindi na-appreciate na taga DSWD yan. Kung makatanggap ka ng 5,000, ikaw ay TNVS driver, kahit na dilis ka, mag-thank you ka man lang doon sa taga DSWD. Nag-effort din ng mga yan. Yes, trabaho nila yan. Pero, gasino ba naman yung sabihin mo, thank you po? Diba? Magpasalamat kayo. Diba? Wag ungrateful, wag mga ingrata. Yung mga ugaling dilis nakatulungan na ganyan pa rin po yung ugali nila. Ay nako, wag naman ganun. 'Di ba? O siya, syempre, ang hiling natin, matigil na yung kaguluhan diyan sa Middle East para bumalik na po tayo sa normal. Hindi po natin ito gusto, hindi ang ginusto ng presidente, hindi kasalanan ni PBBM yan. Ang importante, may ginagawang paraan para ma-address at mabawasan po o ma-mitigate man lang yung negative effect o yung impact nito sa ordinaryong Pilipino. I-komento ang inyong naisabihin, opinion, reaction dyan sa comment section. At baka di pa kayo naka-follow sa Facebook, make sure na naka-follow po kayo. Click lang po yung follow. Mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kits tayo ka-coffee sa akin susunod na video. Bye-bye.